Hello, what's up mga kanoo? Isang magandang araw. Medyo matagal-tagal na nga tayong walang voice over ng ating mga long videos. Na-miss nyo ba to? Parang naninibago na nga ulit ako mag-voice over dito sa ating mga naipong videos. Pero ikukwento ko sa inyo kung ano ang nangyari sa akin ng long weekend. Kaya tara kaibigan, samahan nyo kami. Dahil sa sobrang pagod, parang kailangan ng katawan natin ng mag-connect sa nature at napakalayo nga ng ating narating. Naninibago ako sa mga signage kasi hindi ko maintindihan ang mga nakasulat at pati na rin yung salita ng mga lokal ay mahirap nang maunawaan. Andito na nga po pala tayo sa Barangay Ordasan, Suyo, Ilocos Sur. Sana all sinusuyo. Charot lang. Ito nga palang mga jeep na pinapakita sa video, tinatawag nilang monster jeep na sasakyan natin paakyat dun sa falls. Alam kong masyadong mahirap, matarik at pababa maigi yung daan, kaya kailangan nating maghanda at eto na nga. Kasama ang ating mga ka-joiners sa lakbay-gabay na binubuo po kami ng 16 passengers na nagkasya po kami sa van at lumipat na nga kami sa monster na tinatawag at pinabaybay nga namin yung sobrang matatarik at napakataas na daan, pero napakaganda ng view kasi napakagandang tingnan ng luntian o kulay berde na paligid. At makikita nyo nga dito yung binabagtas naming daan. Imagine one way lang to, kaya ewan ko ba kapag may nakasalubong sasakyan kung anong ginagawa nila dito. Ay pagka ganang maalog at mahirap ang daan ay parang hindi ka man lang makakaintip sa biyahe at talagang magiging focus ka at umuus-us ngayong nasa unahan papunta sa likod, so kailangan mag-adjust para naman hindi maipit yung nasa may pintong pasahero. Thanks God at nakarating kami ng payapa at maayos. Syempre ligtas po kaming lahat, salamat po sa paggabay. At eto na yung pinakang venue kung saan mag-i-start po ang walking, pero syempre bago kami maglakad na binubuo daw ng 45 minutes na pataas at pababang daan na minsan idadaan din sa tabing ilog, ay meron po kaming maikling orientation kasama po ang ating mga napiling tour guide at syempre kasama pa rin yung ating coordinator ng lakbay-gabay. Nakita nga namin itong lakbay-gabay na to na kung saan sila po ay nag-organize ng mga adventure kagaya nito. Syempre sa video nang nagte-trending na si Gandang Moreno or mas kilala bilang si Clea Pineda na inakyat niya at pinuntahan ang napakaganda at napaka-majestic na Awasen or tinatawag na Awasen Falls. Dito lang yan matatagpuan sa norte o sa Luzon, sa Ilocos Sur. Bali ito ngang hanging bridge na to ang pinakang starting point at dito magsisimula yung bilang ng 45 minutes. Dito pa lang ay nakakahanga na kasi napakaganda ng pagkakagawa at kitang-kita mo naman yung ganda ng nature at kung gaano kaganda ang pagkakalikha dito. Kaya nga sinasabing connect sa nature kasi nararamdaman natin kung gaano kaganda at kasarap manirahan dito sa ibabaw ng mundo. Kaya sana kung may pagkakataon kagaya ng mga long weekend, wag po nating palampasin na gawin yung mga bagay na hindi na natin magagawa kapag tumanda na tayo o mawala na tayo ng trabaho. So habang kaya pa ay gawin na natin para naman minsan ay makaipon tayo ng mga magagandang memories na babaunin natin habang tayo ay nabubuhay. May ilang minuto na nga kami naglalakad dito at nakarating na kami sa pangalawang hanging bridge na sa pagtingin niya dito ay bagong-bago pa siya at napakagandang ang lakaran. Isa rin sa napakagandang spot dito ay yung pababa dito sa palayan. Talagang napakaangas tingnan kasi minsan lang tayo makakita ng ganito at nasa malayong lugar pa. Meron din ditong part na parang nasa Banaway Rice Terraces ang pagkakatanim ng mga palay. Imagine sa saglit na minuto na to o sa ilang oras na andito tayo ay nakakalimot tayo
tayo sa ating mga pinagdadaanan sa buhay at nakakapahinga sa ating mga obligasyon. Mapagod siya physically pero paminsan-minsan ay kailangan din nating magbatak ng katawan para hindi naman pare-pareho yung ginagawa natin araw-araw. Kumbaga, ito ay maikling exercise para mas mabuhay naman tayo physically at dumaloy ang ating mga dugo dahil binubuhay ng ganitong adrenaline ang ating katawang lupa. Ito na nga't kasabay natin naglalakad yung ating mga kasamahan sa Van 8. Shout out sa inyo dyan. Wala pa ngang masyadong thrill dito sa part na to kasi pantay pa yung nilalakaran namin. Good luck na lang dun sa sinasabing mataas. Napakabilis ng 45 minutes sa akin at eto na, nangangatog pa ang tuhod. Sobrang nakaka-starstruck at napakaganda talaga sa personal. Grabe, first time ko makakita ng ganitong falls na parang hindi nauubos yung tubig at yung pressure niya ay napakalakas at bukod pa doon, napakataas ng falls na to. Medyo may ilang minuto pa po tayong lalakarin para mas makita natin siya ng mas malapit. Abangan nyo na lang yung kadugsong ng vlog na to. Maraming salamat sa panonood. Yes, hello, what's up mga kanoo? Isang magandang araw. Sobrang lakas nga ng ulan sa mga oras na ito na nagvo-voice over tayo ng ating part 2 ng ating vlog sa Oasen Falls. Buti na nga lang itong ating wireless microphone ay merong noise reduction kaya hindi masyadong naririnig yung ulan at ang maririnig niyo dito ay yung legit at napakagandang tunog ng agos ng falls na ito. Para nga pala sa mga nature lovers dyan, shout out sa inyo at alam kong magiging maganda at masaya ang inyong panunood dito sa ating pagbisita sa Ilocos Sur. Habang naglalakad nga dito kami, madahan lang kasi nanginginig pa rin yung tuhod namin sa haba at sa dami ng hagdan na inakyat baba namin. Ay talaga namang hindi namin pinalampas yung pagkakataon na mag-video, mag-picture at kung anong emote-emote ang ginawa namin dito. Kasi sa napakalayo ng biyanahe natin, sulitin natin ang sandaling oras na ito na nandito pa tayo sa taas at napakalapit na halos isang abot kamay na yung falls. At ayun, uulitin ko nga na first time ko lang makakita ng ganito kataas at kahabang falls kaya tinanong ko si kuyang tour guide kung ilan ang taas nito at sabi niya meron itong 120 meters na sukat. Grabe yun. Tinanong nga din namin kung meron na nakaakyat na tao dun sa taas. Sabi niya wala kasi sobrang taas nun at walang daan papunta doon. Pero merong nakakaakyat na drone. Grabe kung titingnan mo ng matagal ang falls na to, parang non-stop talaga yung tubig niya. Partida pa, walang ulan ngayon at talagang binigyan tayo ng pagkakataon na masilayan ang napakagandang falls na to sa napakagandang panahon. Napakaganda ng sikat ng araw kaya medyo mainit dito pero napakalamig naman ng tubig. At isa nga ito sa matatawag nating hidden gems dito sa Ilocos Sur or sa Norte kasi kakaiba talaga yung pagkagawa ng falls na to. At syempre kasi napakagaling ng ating tagalikha. Talagang bilang tao ay ikaw ay mamamangha sa ganitong klaseng spot kasi nga nung nandito kami, feeling ko tinitingnan ko ay AI or robot or gawang tao pero hindi. Talagang natural siya at totoo. Lalo na kapag lumapit pa tayo ng sobra kasi gigisingin tayo sa lakas ng pressure nito at yung talsik ng tubig niya sa ating balat. Halos lumipad nga yung aking sombrero dito sa lakas. Wala nga nakakaabot doon kasi feeling ko hindi pwede kasi baka maagos po sila. Dito lang sa may bandang tabi pwedeng maligo kasi dito nga sa may tabi malakas na yung alon. Nagbasa nga ako ng bahagya dyan pero kalahati lang ng katawan kasi hindi ko kaya yung lamig. Tapos hindi pa tayo makakapagpalit agad kasi sa pagtaas at pagbalik pa dun sa resort tayo makakapag-wash at makakapagpalit ng ating damit. At dahil dito na nga tayo naabutan
ng lunchtime. Siguro ito mag-11 a.m. na at malapit na magtanghalian. Kaya kumain na kami dito sa may tabi ng falls. Napakaganda niyan tingnan. Lalo na sa time-lapse. Buti na lang at nag-suggest yung ating coordinator na bumili na ng baong ulam at kanin. Tapos saglit lang at bumalik na kami pa uwi kasi meron pa kami mga side trip. Dito ko na nga naramdaman yung sobrang pagod na halos hindi ko na maiangat yung aking mga paa. Pero kailangan mo makipagsabayan dito sa ating mga ka-joiners na mga estudyante. Talagang saglit lang sila tumitigil at umaarangkada ulit. Nakakailang sigaw nga ako dito ng konti para ma-release yung pagod kasi sobrang sikip sa dibdib at sobrang hingal. Pero ito yung sulit na pagod kasi sumakses na naman tayo. Marami din kami nakakasalubong dito na papunta pa lang. Mas pinili siguro nilang hapon para hindi masyadong mainit at kaunti lang yung tao kasi sobrang haba ng pila doon sa tinatawag nilang Carrot Place na kung saan magandang spot para sa drone shot at picture taking. At syempre, hindi mo masasabing nakarating ka sa Ilocos Sur pag hindi ka nakapagpa-picture dito sa kanilang arco na may nakalagay na One Ilocos Sur. Marami nagpapapicture dito mga riders. O, tingnan nyo nga naman yan. Buti na lang talaga, maaga kami nakabalik para naman meron kaming madaanan. Kagaya nito, dinala kami ni Kuyang driver sa tinatawag na Grapes Farm. Napakalawak at hindi ko matansya kung ilan ektarya ang taniman ng mga ubas dito. At grabe, pagdating ko dito, ang binigay agad sa akin ay yung free taste na grapes wine. Meron din silang blueberry, mangosteen at marami pang iba. Bumili nga ako ng isang bote dyan na grapes ang napili ko kasi napakasarap at purong-purong katas ng grapes. Sinama na rin na nga natin dito yung pagbili ng ating ref magnet. Wala akong nabili dun sa Ilocos Sur kanina. Kaya buti na lang meron dito kahit La Union Grapes Farm ang nakalagay na mailalagay natin dun sa ating collection ng ref magnet na ididikit natin sa freezer. Bumili na rin kami dun ng ubas at umulan nga ng napakalakas at hindi yan papapigil sa aming mga side trips. Dumaan kami dito sa bilihan ng mga tuyo, dilis at kung ano-ano pa. At imagine nyo, may meron silang free taste. Eto, meron silang nilutong sa mutsaring tuyo at hindi ko alam kung free taste ba yan kasi minukbang namin yan. Napakasarap talaga, kanin na lang ang kulang. Dahil nga sa haba ng biyahe ng van na to ay meron na silang naka-install ditong video, okay? So kumanta kami habang dumaan dito sa bilihan ng mga pasalubong. Fill me up, buttercup, don't break my heart. Pag talaga galing ka sa biyaheng norte, particular na dito sa Pangasinan, ay sikat na sikat yung kanilang tinatawag na tupig or suma ng itsura sa atin. Pwede ka bumili dyan kasi bagong luto kaso medyo mahaba yung pila kaya dito po kami natagalan. Nakakahiya din namang i-cancel at buti na lang inintay din tayo ng ating mga kasama sa van kasi baka maiwan tayo. Habang nag-iintay ay nagbukbang ako dito ng kanilang chicharon. Masarap at malasa lalo na't sinausaw sa kanilang ginawang suka. Kaso merong ilang part na may buhok pa o balahibo at may medyo malambot na. Kaya kung i-rate natin ito ay 8/10. Pero naubos ko yung isang pack sa halagang 35 pesos lamang. Parang sa ibang lugar or sa atin ay mahal ang chicharon. Mga bandang 11:11 ng gabi ay nakarating na tayo ng Maynila. Andito tayo sa crossing. Sobrang sulit nito hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood.